Agad napalingon si Bindang sa asawa, linya ko yan aniya sa isip saka ngumisi sa asawa. Nang makita ni Javier ang pagngisi ng asawa, ay naisip na baka may iniisip na naman itong kapulyahan. Matapos mahigop lahat ng sabaw, ay agad na iniutos ng doktora kay Javier na imasahe ang dibdib ng asawa. Dali na mister, imasahe na ang dede ni Mrs., tingnan mo mga anak nyo, o gustong gusto ng dumb-id kay Mrs., natatawang saad ng doktora habang nakatingin sa nanlalaking mata ni Javier. Oo nga naman anak, dali na ayan, umungot na si baby, tura ng ina sa lalaking kambal. Walang nagawa si Javier kundi ang lumapit kay Bindang, paano ba ito love, masahihin ko daw, aniya rito. Masahihin mo mukha mo, ako na, inis nito. Sabi ko na nga ba, bad trip na naman, aniya sa isipan. May sinasabi ka, sabad ng asawa, wala love, sige ikaw na, tura na lamang, baka kasi magdamagan sila magbangayan, daig pa naman ito ang ama, walang nakakatalo kung katwiran ang pag-uusapan. Mas lalo pang umingay ang hospital room na kinaroroonan ni Bindang, sa wakas ay dumalaw ang magulang nito, agad na humingi ng pasensya dahil sumabay din sila Luna at Diana. Naiintindihan naman nila yon, doon nga lang nila napagtantong kamustahin ang mga kakambal ni Luna. How are they papa? Agad na tanong ni Javier. They are good. Luna had twin, both girls, while Diana had twin too with both boys. Anito na napangiti ng matamis, tila nanalo sa loto si Javier. Akalain ba niyang sa isang erehan ni Bindang ay may prinsesa at prinsipe na sila? Ang cute naman ng mga apo ko, turan agad ng mama ni Bindang nang ipasok ng nurse ang mga anak nila. Tuwang-tuwa ang mga ito, napangiti si Bindang habang nakatunghay sa mga magulang na karga ang mga anak, mabuti naman at maayos ang mga kakambal. Maya-maya ay lumapit sa kanya ang asawa, may sasabihin ka ba? Taas kilay na tanong rito. Napakamot si Javier, magrereklamo pa lamang sana sa pangalan ng mga anak na binigay nito. Pero wala pa siyang nasasabi ay naka-tiger look na ang asawa. Wala love, wala akong sasabihin, ang ganda kaya ng ibinigay mong pangalan sa mga anak natin, bulalas niya. Napangiti si Bindang, thanks if you appreciate. Anito, hindi nga niya alam kung saan niya nakuha ang mga pangalang ibinigay sa mga anak. Ano nga palang pinangalan niyo sa kanila? Baling na tanong ng mama ni Bindang. Napangiti si Javier sa tanong ng ina ni Bindang, ngiting hindi nakaligtas sa matatalas na mata ni Bindang, batid niya namang iyon ang itatanong sana ng asawa sa kanya. Maria Angela at John Alexis, tugon sa ina, sounds good, ani ng ina. Saan mo naman nakuha ang pangalang iyan anak? Tura naman ng ama na Panay Angeles sa anak niyang si Alexis. Well, aside sa Alexis ang pangalan ng kinagisnan kong ama ay maganda naman, di ba, love, bilang kay Javier. Nabigla pa ito sa pagtawag ni Bindang sa kanya, oo naman love, ang cute nga tura ni Javier. Napatawa si Bindang sa hitsura ng asawa, halatang napipilitan lang. Well, maganda kasi ang ibig sabihin ng pangalang John. Means he is the greatest, while Alexis is a defender or a warrior. The greatest warrior or defender. Hindi ba maganda? Eksplika sa mga ito. Lahat ay napatigil sa sinabi ni Bindang, akalain ba niyang nag-research pa yata ito para sa pangalan ng mga anak. Napangiti na lamang si Javier, well, not bad, mukhang gusto na rin niya ang pangalang Alexis. Matapos ng 3 araw ni Bindang sa ospital ay tuluyan na nilang iniiwi ito, upang sa bahay na magpahinga, dahil likas na makulit at matigas ang ulo ng asawa, ay tila hindi nanganak ito kung kumilos. Wala na ring nagawa si Javier nang tuluyang sa bahay niya naglagi ang ina, dahil kailangan ni Bindang ng katuwang, lalo na kung nasa opisina siya habang si Shelo naman ay may klase. Naging magulo ang dating malinis at tahimik na bahay niya, samahan pa ng kakulitan rin ng ina na vibes sa asawa, mas maingay pa ang mga ito kaysa sa mga anak nila, biruin bang araw-araw may karaoke sa bahay nila. Sabayan pang kanta ng mga ito na sinabayan pa ng iyak ng kanilang mga anak. Tawang-tawa pa si Bindang saka inihele ang mag-aapat na buwan ng mga anak. Nako, ito maganda ito Bindang, bilis, yakag ng ina ng isa lang nito ang isa sa kanta na paborito nito. Naiiling siyang lumapit sa mga anak, oh love, nakauwi ka na pala, baling ni Bindang. Oo nga anak,
Maaga kayata ngayon, sabad naman ng ina. Oo ma, namiss ko ang mga ito kurot sa pisngi ng anak na kinahagikik nito. Mukhang namiss ka rin nga anak, biglang tumawa turan ng ina. Paano hindi kaiyak sa mga boses nyo, aniya sa isipan? Oo nga ma, sagot sa ina saka binuhat ang kanyang prinsesa, namiss mo ba si daddy? Aniya rito nang umiyak din si Alexis at gustong pabuhat sa kanya. Nako, nagselos naman ito, natatawang turan ng buhati nito ni Bindang. Na mas lalo pang kinaiyak nito, namiss kayata masyado love, turan ni Bindang sa kanya. Wala siyang nagawa kundi ang ibigay kay Bindang si Angela saka kinuha si Alexis. Oo nga pala love, sa weekend, birthday ni mama, turan ni Bindang sa kanya. I know, tumawag si Diego kanina, tugon niya rito. Friday pa lamang ng gabi ay naghahanda na sila sa kanilang maagang pagluwas, nasa sabik na muling makasama ang pamilya, at makita rin ang mga pamangkin nila. Maging si Shelo ay bakas sa mukha ang pananibik, mukhang may namumuong relasyon na ang mga ito sa nakababatang kapatid ni Diego, hindi naman malayong mangyari iyon, dahil katulad niyang maganda at masiyahin. Pagbungad pa lamang nila sa bahay ng mga magulang ay nakaantabay na ang mga ito. Tuwang-tuwa ang mga ito, ang mga kakambal ay abala sa kani-kanilang anak. Grabe ha, kamukhang kamukha ni Javier, wika ni Luna. Hindi naman masyadong halatang in love ka, dagdag pa nito. Oh wow, nagsalita, tingnan mo nga ang mga anak mo, kamukha kaya ng asawa mo, giit ni Bindang rito. Oh, mag-aaway pa yata kayo, awat ni Diana sa kanila, mukhang wala itong masyadong problema, paano ba naman kasi ay iniasa lang nito lahat sa asawang si Diego kaya yun, hindi magkanda tutos sa kambal. Sa bagay, sa kanilang tatlo ay ito ang aking may yaya at mayaman, nakita nilang natatawa na lamang sina Rodel at Javier sa kaibigang si Diego na hindi alam ang uunahin. Nagkatinginan sila ni Luna, saka tinawag ang kani-kanilang asawa, nilagay sa dalawahang trolley ang mga anak at binigay sa mga ito. Noon ay napatawa na rin si Diego saka muling hinalo ang naghuhurumintadong kambal. Naging masaya ang kaarawan ng mama nila dahil sa panibagong blessing sa pamilya nila. Mabilis na lumipas ang araw, buwan at taon, malalaki na ang kambal nila, halos hindi nga nila namalayang 8 taon na pala ang nakakalipas, parang kailan lang noong tinitimplahan nila ang nga ito ng gatas at pinapalitan ng lampin. Mabilis na inayos ni Bindang ang nilulutong almusal, dahil kailangan nilang maagang umalis, dahil ayaw na naman niyang tumayo habang nagsisimba. Mommy, tawag ng anak na si Angela, oh, bakit hindi mo pa inaayos ang damit mo? Turan sa suot nitong bestida, hindi kasi nito naisarang mabuti ang zipper. Mommy, tawag naman ni Alexis, bakit naman basa pa ang buhok mo anak? Di ka ba gumamit ng tuwalya at sermon pa rito? Love, tawag naman ng asawa, oh, bakit ganyan ang suot mo love? Wala ka namang pasok ngayon tanong sa asawa. Bakit love, masyado ba akong gwapo? Ngiting tanong ni Javier sa kanya. Hindi, mukha kang a-attend ng binyag, bara ng asawa sa kanya. Pagtingin sa mga anak ay napahagikik ang mga ito sa kakulitan at katarayan ng ina nila. Oh siya, handa na ang pagkain para makaalis na tayo, yakag na lamang sa mag-aama niya. Agad namang dumulog ang mga ito at maganang pinagsaluhan ang inihanda niyang almusal, hanggang sa marinig ang balita sa television. Daddy, why do we have to borrow money from the International Bank? Tanong ng anak kay Javier. Iyon kasi ang news, uutang daw ulit ang Pilipinas sa International Bank para sa pandong kakailanganin. Isn't enough the taxes to fund such projects, sabad naman ni Angela. You know guys, the country is well enough, just the execution of strict policy must be needed, we are all fair and equal, but some people whose in position wasn't do what is right, I'm not talking generally but most of them, taxes itself the country is well enough regardless of all the debts on the International Bank, we don't need to aim sympathy from other country, if calamity may come but as usual corruption is the big problem, sagot ng ama sa kambal na anak. Parang ang senaryo tuloy ay nasa conference ang mga ito, at nagbi-brainstorming sa kung anong dapat gawin sa kalagayan ng ekonomiya ng bansa. Halos hindi makahinga si Bindang sa makapigil hiningang debate ng mag-aama niya. But how come we struggling shortages and keep on borrowing money to International Bank? Anang ulit ni Alexis sa ama.
Because as I said earlier, corruption is a big problem, sagot pa rin ng asawa niya. Hindi siya makasabay sa usapin ng mga ito, malay ba niya sa economic stability na yan? Napansin ni Javier ang pananahimik ng asawa habang kumakain, maya-maya ay nagsalita si Angela. You think, Daddy, we need to eliminate those corrupt officials in order to stabilize our country? Anang naman ang anak na babae. What do you think, love? Basag niya sa katahimikan ng asawa. Kanina pa napapansin ni Javier na tahimik si Bindang, at baka isiping hindi ito sinasali kaya tinanong na ito. Nabigla si Bindang sa tanong ng asawa, kaya ang pagkaing hindi malunok-lunok ay biglang naibuga na, saktong naitapat sa mukha ng asawa. Naman love, maktol ni Javier. Agad na tumayo si Bindang at lumapit sa asawa. Nako, love, sorry talaga, ikaw naman kasi bakit mo ako binibigla? Anito tukoy sa biglaang tanong sa kanya. Nalingunan niyang nagtatawanan ang kambal. Love, ano ba ang probability and liability? Bulong na tanong ni Bindang sa asawa sabay pagpagsakaning naibuga rito. Napabaling ng ulo si Javier kaya pala tahimik ito, dahil hindi makarelate sa usapin nila ng mga anak. Matapos ang isang balitaktakan sa harap ng hapagkainan, ay gumayak na sila at napagpasyahang sa simbahan ng Quiapo na lang sila magsimba. Habang lula ng sasakyan ay napag-isip-isip ni Bindang na mag-aral na rin. Love, ano kaya kung mag-aral din ako, aniya rito? Napalingon si Javier dito sa kangumiti. Talaga love, mabuti yan. Anong kurso ang kukunin mo? Excited na tanong nito. HRM, anang ng asawa. Ang magandang ngiti sa lobby ay biglang tumabingi sa sinabi nito. Sa dami ba naman ang kursong pwedeng kunin, HRM pa talaga. Hindi niya alam kung saan ito nagmana, dahil matalino naman ang ama nitong abogado, abogado at ang ina naman nito ay isang certified public accountant, pero kung kalokohan at kapasawayan, walang duda kung kanino ito mana. Ayaw mo bang maging nurse, hirit pa rito, baka magbago pa ang isip nito. Naku love, sa mga anak pa lang natin, ubos na ang energy ko, wika nito. Accountancy. Muling hirit. Naku love, hindi kaya ng powers utak ko ang math, magaling lang ako sa pera, anitong nagningning ang mata. Aha, okay love, business management major in finance na lang, nakangiting hirit ni Javier nang makitang seryoso ang mukha ng asawang lumingon sa kanya. Naku naman kasi Javier, hirit ka ng hirit, ayan na naman, turan sa isipan. Love, bakit ka ba kontra ng kontra? Balak kasi namin ni Lexi na magtayo ng restaurant, wika nito. Napailing na lamang siya, akala niya ay gusto nitong mag-aral para makasabay sa usapan ng mga anak, yun pala iba ang iniisip nito, nang biglang napaapak siya ng preno ng madiin, dahilan na halos masubsob si Bindang sa dashboard. 10 taon ang nakalipas, sige ere pa, utos ni Lenita kay Bernang, sige pa, hayan na, anito habang nakikita na ang ulunan ng sanggol. Nabigla si Lenita nang ganap na mahila ang sanggol dahil hindi ito nag-iisa, subalit nagitla siya nang makitang tila walang buhay, at masyadong maliit ito kaysa sa nauna. Mabilis ang mga kilos na pinutol ang mga pusod ng mga ito, nataranta dahil hindi niya alam ang gagawin sa patay na sanggol, agad na nilapag ang malusog na sanggol sa tabi ng babaeng pinapaanak, at binalot ng lampin ang walang buhay na sanggol. Saka mabilis na sinilid sa bayong niya. Nakitang tulog na si Bernang pero nagtataka siya dahil hindi pa rin umiipis ang tiyan nito. Mabilis na kinapa nang malamang may sanggol pa. Tinapak niya ito upang muling umire. Antok man at pagod si Bernang ay gawa niyang umire ayon sa utos ni Lenita. Impit na ere upang paglabanan ang antok at pagod. Tuluyang nailabas ang isa pang sanggol, inaayos na ni Lenita ang mga sanggol sa magkabilaang tagiliran ni Bernang, nang pumasok mula roon ang ina ng babaeng pinaanak, at isang tila nurse sa suot nito. Agad na iniabot sa kanya ang 10,000 kabayaran ng kanyang serbisyo. Mabilis din namang kinuha sa kabinitbit ang bayong na kung saan niya sinilid ang walang buhay na sanggol. Habang naglalakad papalayo sa mansyon ng mga Contreras, ay bigla siyang napatigil dahil sa palahaw ng isang sanggol. Mabilis ang ginawang napalingon-lingon, pero tila napakalapit lang sa kanya ang naririnig, hanggang maalala ang sanggol na nilagay sa bayong. Maingat na nilapag ang bayong saka mabilis na inusisa, halos tumalon sa tuwa ang puso dahil buhay ang sanggol.
Naku, baka tulog lang ng iluwal ito kanina, bulalas sa sarili ni Lenita. Pabalik na sana siya sa mansyon ng mga Contreras nang biglang matauhan, alam ng Senyora na kambal lamang ang apo nito. Saka naalalang maaring angkinin ang bata, tutal ay hindi naman na sila magkaanak ng asawang nasa Laguna na nagtatrabaho sa isang pabrika doon. Naaksidente kasi ang asawang si Eladio sa pabrikang pinagtatrabahuan nito, at sa kamalas-malasan ay naapektuhan ang alaga nito, dahilan para tuluyang mabaog. Kaya naisipan niyang kunin na lang ang sanggol at sa oras ding iyon, ay napagpasyahan niyang lumuwas ng Laguna sa araw ding iyon. Doon ay ituturing niyang anak ang sanggol, doon ay malaya niyang mapapalaki ito. Anak, bilasan mo dyan, tawag ni Lenita sa 8 taon ng anak na si Bindang, magsisimba kasi sila sa Quiapo. Saglit lang po inay, excited na turan ng bata sa ina habang sinusuot ang bestida niya. Inay, maganda na po ba ko? Tanong ni Bindang sa inang si Lenita. Nako anak, ang ganda-ganda mo, gatong naman ang ina sa kanya. Hump, anak, nakalimutan mo na namang mag-underwear, anang ng ama, agad na sinilip sa laylayan ng bestida, saka ngumiti nang makitang wala nga siyang underwear. Saka iyang sipon mo, panasan mo anak, paalala pa ng ama, ewan ba kasi kung bakit sipunin siya, halos hindi siya nawawala ng sipon. Ang pag-ibig kusang natatagpuan sa 2 pusong pinagtagpo ng tadhana, pag-ibig na paghihiwalayin ng tadhana ay kusang pagtatagpuin ng tadhana, sermon ng pari habang matamang nakikinig naman ang batang si Bindang, kahit bagot na ay tila novenang tumatak sa utak ang sinabing iyon ng pari, tila Avenue Maria kung tutuusin na bigla na lang tumatak sa utak. Nang matapos ang mesa ay lumabas na sila ng ina, napadaan ang ina sa mga nagtitinda ng iba't ibang klase ng halamang gamot o langis na panghilot. Inay, pahingi pong 10 peso, hingi niya sa ina. Gusto niya kasing bumili ng kandilang may iba't ibang kulay doon para mag-wish siya. Ano bang bibilhin mo anak? Tanong ng ina habang inaabot ang 10 piso sa kanya, agad na kinuha at tumakbo patungo sa aling nagtitinda. Maya-maya ay may narinig siyang tinig mula sa likuran niya. Nalingunan niya ang isang binatilyong lalaki, plansadong plansado ang polo nito na tila ayaw pakusat. Mukhang inalmeral pa pag-ibig na pinagtagpo ng tadhana, tinig na saad ng batang lalaki. Agad ding sinindihan ng kandila saka pumikit paghiwalayin man ng pagkakataon ay pagtatagpuin din ng pagkakataon, sa tamang oras, sa tamang panahon upang muling pagsaluhan ang tamis ng pag-ibig, sabayang bigkas nila. Kasalukuyan, ay pagtatagpuin ang pagkakataon sa tamang oras, sa tamang panahon upang muling pagsaluhan ang tamis ng pag-ibig, sabayang bigkas ni na Javier at Bindang. Napadilat agad si Bindang nang mapagtanto ang mga pangyayari, bakit alam ng asawa ang sermon noon ng pari, nang minsang nagsimba sila ng inang si Lenita noong bata pa siya, siya ang batang uhugin noon, aniya sa isip. Maging si Javier ay napamata ng maalala ang isang batang babae noong 12 anyos pa lamang siya noon. Ikaw ang batang gasgusin at sipunin noon, namamanghang tanong ni Javier sa asawa. Biglang nagpintig ang tainga ni Bindang sa sinabi ng asawa. Nalingunan ni Javier na madilim ang mukha ng asawa sa kanyang tinuran. Naku, paktay na naman, humandar na naman ang tiger look ng love ko, himutok sa sarili. So, ikaw yung uhuging binatilyo noon na tila hindi makusat ang polo sa pagkakaalmirol, sarkastikong sagot sa asawa. Gumanti, anang ni Javier sa isip, akalain mo ba naman ang dating macho hugin ay isa ng macho nerang asawa, nakatawang saad ni Bindang, habang nakatingin sa mukha ng asawa. Mga anak, tingnan niyo ang papa niyo natatawang biro ni Bindang. Nagkatawanan sila agad nang agawin ang pansin nila ng malakas na tawag kay Bindang. Bindang, tawag abot hanggang Baguio yata ang haba ng pagtawag sa kanya. Mabilis na hinanap ang pinagmula ng tumatawag sa kanya, nakita niya ang nakangiting mukha ni Lexi, pero in fairness ang alapetet nitong katawan ay Carla Estrada na ito, at konting push na lang magiging Ivana Alawi na. Kasama nito si Papa Richard na halata na rin ang pagbabawas nito ng timbang. Oy tudyo niya sa kaibigan, humagikik naman si Lexi sa tudyo nito, saka bamulong sa kanya. Dali na libre kita, isang bucket, tukoy nito sa isang bucket ng fried chicken. Nagkatawanan silang magkaibigan.
Nang biglang nasapo ni Bindang ang umbok na tiyan. Oh, aniya habang sapo-sapo ito. Naku love, huwag ka naman dito mapaere o, sama mo ni Javier sa asawa. Kabuwanan na kasi ang asawa at gaya ng una ay matigas pa rin ang ulo at ayaw magstay sa ospital. Eksaheradang palahaw ni Bindang, dahilan para mapalingon sa kanila ang ilang tao roon, halos mapaihi si Javier dahil hindi niya alam kung ano ang gagawin. Maya-maya ay narinig niya ang malulutong na tawa ng asawa. Pinandilatan niya ng mata ito, pasaway ka talaga love, tinakat mo ako doon naiinis na tura ni Javier sa asawa. Nang biglang mapasigaw si Lexie sapo ang tiyan, nako friend, bilbil lang iyan, anang ni Bindang saka sila nagtawa ng lahat. Kinagabihan ay dinala siya ni Javier sa isang sikat na hotel para sa isang date, hahabol daw ng isang date bago siya manganak. Hindi mapigil ang kiligin si Bindang sa gesture ng asawa, napaka-sweet nito. Maya-maya ay nakita ang mga kabanda niya roon at nakitang tumayo ang asawa saka ngumiti sa kanya. Tumakbo ito pa harap sa pinaka-entablado saka pumailan lang ang isang tugtog, pero maya-maya, ay tumigil ito nang magsalita ang asawa. Hello everyone, today's every special day for me. This day my wife made me a real man by giving our set of twin 8 years ago and a couple of days we're expecting another twin, matamis ng iting biro ni Javier. Maya-maya ay nagsimula na itong kumanta, malamyos na tinig ni Javier ang pumupuno sa bulwagang yon. Kahit asawa na niya ito, ay hindi pa rin maiwasang kiligin si Bindang, nang biglang sumakit ang tiyan nito. Rinig ni Javier na palahaw ng asawa, napangisi siya, hindi na bibenta ang arte ng asawa sa kanya, araay, daing pa rin ni Bindang. Love, tama na yan, bumenta na kanina pa, anito tukoy ang pagsakit-sakita ng tiyan kaninang umaga. Hindi ito puto o gulaman love, totoo na ito mangganganak na ako, pasiga ni Bindang. Halos nag-aalalang mukha ang makikita sa lahat ng mukha ng mga taong naroroon. Ay puputok na ang panubigan ko, anang pa ng asawa, hindi alam ni Javier ang gagawin, binuhat ang asawa sa katumingin sa suot, siniguro lang niyang sa pangalawang pagkakataon ay hindi boxer short ang suot. Matapos ng halos 4 na oras na pag-alabor ni Bindang, lahat ay nasa labas ng operating room, ang mga magulang ni Bindang at kakambal nito, mga kabanda ni Javier, mama nito at si Shelo, mga kaibigang asawa ng kakambal ni Bindang at kanilang mga anak. In short, halos isang barangay yata silang naghihintay, halos lahat ay napatayo nang lumabas ang doktor. Congratulations, it's a triplets, masayang bati ng doktor. What? Sab-ayang tura ng lahat ng naroroon dahilan, para mapatakip ng tainga ang doktor, sorry dok, excited lang sila. Tawang tura ni Javier sa doktor, ano daw, baling sa mga ito, triplets daw hindi kambal, sab-ayan ni na Diego at Rodel. What? Gulat ni Javier dahilan para magtawanan ang lahat ng naroroon. Masayang masaya ang pamilya dahil nadagdagan na naman.